Diyan ka naman magaling, Wilhelmina, sa pagiging hipokrita at sa pagiging magnanakaw. Ang boses ni Alejandro ay parang haplit ng latigo na bumasag sa katahimikan ng bulwagan ng Mansyon de Silva. Ang mga salitang iyon ay hindi man lang nanginig walang bahid ng pag-aalinlangan, bagkus ay puno ng lason at panunumbat. Itinapon niya ang isang makapal na folder sa paanan ni Wilhelmina. Humambalang ang mga litratong kuha sa dilim mga peking ebidensya ng kanyang pakikipagtagpo sa kanilang driver, kasabay ng mga dokumentong nagsasaad ng nawawalang 50 milyong piso mula sa pundasyon ng pamilya. Sa mga sandaling iyon, hawak ni Wilhelmina ang isang malinis na puting tela. Marahan niyang pinupunasan ng frame ng larawan ni Doña Esperanza ang kanyang biyanan na kalilibing pa lamang kaninang hapon. 10 taon niyang inalagaan ang matanda. 10 taon niyang tiniis ang amoy ng gamot, ang mga gabing walang tulog, at ang pagkakait sa sarili ng luho para lamang masigurong komportable ang huling hininga ng babaeng itinuring niyang tunay na ina. Ang kamay niyang marahan sa paghaplos sa alaala ng matanda ay siya ring kamay na ngayon ay nanginginig sa harap ng malupit na paratang ng kanyang asawa. Alejandro, ano itong kalokohang ito? Alam mong hindi ko magagawa ang mga bagay na iyan. I gave everything for this family, ang pabulong na sagot ni Wilhelmina. Ngunit ang kanyang tinig ay tila nalunod sa malakas na buhos ng ulan sa labas at sa mapang-uyam na tawa ni Beatrice na nakatayo sa likuran ni Alejandro. Si Beatrice, ang babaeng ilang buwan na niyang pinaghihinalaan, ay lumapit ng may mapanghamong tingin. You gave everything, oh baka naman? You took everything, Wilhelmina, mahiya ka naman. Isang hamak na scholar ka lang na pinulot ni Doña Esperanza sa kalsada, tapos ngayon pati ang kaban ng mga De Silva ay ninanakawan mo. You are nothing but a gold digger in a black dress. Isang malutong na tunog ng palad ang dumaing sa pisngi ni Wilhelmina. Hindi galing kay Beatrice, kundi mula mismo sa asawang pinaglaanan niya ng buong buhay. Ang lakas ng sampal ay sapat na upang mapihit ang kanyang mukha at tumulo ang dugo mula sa gilid ng kanyang labi. Ngunit mas masakit ang pagbaliktad ng mundo kaysa sa hapdi ng balat. Ang bawat panauhin sa loob ng mansyon, ang mga matataas na lipunan ng Manila na kanina lang ay nakikiramay, ay ngayon ay bumubulong. Ang kanilang mga mata ay puno ng paghusga at pandidire. Don't you dare call yourself a De Silva starting tonight, ang banta ni Alejandro. Lumapit siya at marahas na hinawakan ang kamay ni Wilhelmina. Walang pasintabi niyang hinugot ang singsing na pangkasal mula sa daliri nito. Ang gintong metal ay tila naging isang mainit na bakal na pumaso sa kanyang kaluluwa habang pilit itong tinatanggal. Kasunod nito ay ang paghablot sa kanyang kwintas na perlas, ang tanging regalong natanggap niya mula kay Doña Esperanza noong kanilang anibersaryo. Nanatiling nakatayo si Wilhelmina. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagmakaawa. Ang kanyang lalamunan ay tila binara ng libu-libong tinik, bawat paghinga ay isang paghihirap. Naramdaman niya ang unti-unting pamamanhid ng kanyang mga paa habang pinapanood ang sariling asawa na itapon ang kanyang maliit na maleta sa basang kalsada sa labas ng gate. Get out, Lias! I don't want to see your shadow in this property ever again. Ang mga katulad mong traidor ay hindi nararapat sa pangalang De Silva. Sigaw ni Alejandro habang itinutulak siya palabas sa malawak na pintuan ng mansyon. Tumama ang malamig na patak ng ulan sa kanyang mainit na pisngi. Ang magarbo at nagniningning na chandelier sa loob ng mansyon ay tila naging isang malabong liwanag na unti-unting lumalayo sa kanyang paningin. Sa bawat hakbang niya palayo sa tanging bahay na kinilala niya sa loob ng isang dekada, ramdam niya ang bigat ng kawalan. Wala siyang pera, wala siyang pamilya, at ngayon wala na rin siyang dangal sa mata ng lipunan. Sa gitna ng ulan, huminto si Wilhelmina. Lumingon siya sa huling pagkakataon, sa malaking bintana kung saan nakatayo sina Alejandro at Beatrice magkayakap, at tila ipinagdiriwang ang kanyang pagbagsak. Napahawak siya sa kanyang bulsa, at naramdaman ang malamig na butil ng rosaryong gawa sa sandalwood, ang huling bagay na palihim na inabot sa kanya ni Doña Esperanza bago ito pumanaw. Kasabay ng pagkulog, isang tanong ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang katanungang kasing pait ng apdo. Hanggang kailan mananatiling bulag ang katarungan? Para sa isang babaeng tanging pagmamahal lamang ang naging kasalanan. At kung ang lahat ay kinuha na sa kanya,
Ano pa ang matitira para sa isang bukas na puno ng puot at paniningil? Tumalikod siya at naglakad sa dilim, ang bawat bakas ng kanyang paa ay nilalamon ng baha, ngunit ang apoy sa loob ng kanyang puso ay nagsisimula pa lamang magalab. Ang maliit na silid na inuupahan ni Wilhelmina sa gilid ng rails ng tren ay malayo sa karangyaan ng Mansyon de Silva. Ang hangin dito ay amoy kalawang at basang lupa, at ang tanging liwanag ay nanggagaling sa isang aandap-andap na bumbilya na tila anumang oras ay susuko na rin sa kadiliman. Nakaupo si Wilhelmina sa gilid ng isang manipis na kutsonyakap ang kanyang sarili, habang ang bawat pagdaan ng tren ay nagpapanigig sa buong dampa, isang marahas na paalala na ang kanyang mundo ay gumuho na. Sa harap niya ang screen ng kanyang lumang cellphone ay naglalabas ng nakakasilaw na liwanag. Doon sa isang live stream na may libu-libong nanonood, ay makikita ang mukha ni Aling Marisa, ang kilalang marites ng kanilang bayan. Nakakaloka talaga mga mare, akalain nyo yun. Ang akala nating Santa Wilhelmina isa palang ahas. Pinalayas siya sa Mansyon de Silva dahil nahuli sa akto na may ibang lalaki at ninakawan pa ang sariling biyenan bago ito mamatay. Ganyan talaga kapag galing sa hirap. Di ba hindi makontento gustong ubusin ang yaman ng asawa? Justice for Alejandro, ang malakas na pahayag ni Aling Marisa habang humihigop ng kape. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa dahil sa dami ng mga pusong natatanggap mula sa mga netizens na mabilis humusga. Pinatay ni Wilhelmina ang cellphone. Binitawan niya ito sa tabi na parang isang maruming bagay. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang ipaliwanag ang katotohanan, ngunit alam niyang sa mundong ito, ang mas mabilis na tsismis ay mas pinaniniwalaan kaysa sa tahimik na katotohanan. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang bawat hikbi na pilit niyang pinipigilan ay nagiging isang malaking bukol sa kanyang dibdib. Isang marahang katok sa pinto ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Hindi ito ang marahas na katok ng mga taong naniningil ng utang, kundi isang mahinhin at tila natatakot na tunog. Nang buksan niya ang pinto, tumambad sa kanya si Clara, ang kanyang pinsan, na dinala niya sa Manila mula sa probinsya at pinag-aral hanggang sa maging assistant niya. Pinsan, oh my God, Wilhelmina. Patakbong lumapit si Clara at niyakap siya ng mahigpit. Napanood ko ang balita. Hindi ako makapaniwala na nagawa iyon ni Kuya Alejandro sa iyo. I'm so sorry, pinsan. Kung alam ko lang sana napigilan ko siya. Naramdaman ni Wilhelmina ang bahagyang ginhawa sa yakap ni Clara. Ito na lamang ang tanging pamilya na natitira sa kanya. Salamat at pumunta ka, Clara. Akala ko ay tinalikuran na rin ako ng lahat ng tao. Hinding-hindi ko gagawin yun, pinsan. Utang ko sa iyo ang lahat ng mayroon ako ngayon, sabi ni Clara. Habang pinupunasan ang luha ni Wilhelmina gamit ang isang mamahaling panyo. Isang panyong regalo rin sa kanya ni Wilhelmina noong nakaraang Pasko. Pero pinsan, anong plano mo, Alejandro, is freezing all the accounts. Beatrice is everywhere. Paano ka lalaban? Tumingin si Wilhelmina sa isang luma at kupas na bag sa sulok ng silid. Lumapit siya rito at marahang hinaplos ang gilid ng tela. Mayroon silang hindi alam, Clara. Doña Esperanza, she was wise. Alam niya ang takbo ng utak ng sarili niyang anak. Bago siya mawala, may ibinigay siya sa aking mga dokumento. Isang trust fund na nakapangalan sa isang dayuhang kumpanya. Iyon ang hawak ko ngayon. Ito ang magiging alas ko para mabawi ang lahat ng nawala sa akin. Bahagyang kumislap ang mga mata ni Clara, isang ekspresyong mabilis ding nawala at napalitan ng pag-aalala. Talaga, pinsan. Nasaan ang mga papel na, yan, we have to keep it safe? Alam mo naman si Beatrice, gagawin niya ang lahat para makuha yan. Nandito lang sa loob ng bag na ito, Clara. Hindi ko ito hinihiwalay sa akin. Sagot ni Wilhelmina habang marahang isinasara ang zipper ng bag. Dito nakasalalay ang hustisya para kay Mama Esperanza at para sa akin. Bukas na bukas kakausapin ko ang isang abogado. Dahil sa sobrang pagod at puyat hindi nagtagal, ay nakaramdam ng bigat ng talukap si Wilhelmina. Sa ilalim ng mahinang ingay ng ulan, na tumatama sa yero, unti-unti siyang dinalaw ng antok sa piling ng kanyang pinsan. Dito ka na muna matulog, Clara. Mas ligtas ako kapag nandito ka. Sige, pinsan, matulog ka na. Ako ang bahala sa iyo. I'll watch over you. Malambing na bulong ni Clara habang hinahaplos ang buhok ni Wilhelmina. Ngunit nang matiyak ni Clara
Na malalim na ang tulog ni Wilhelmina, ang kanyang malambing na mukha ay unti-unting nagbago. Ang kanyang mga kamay na kanina lang ay nag-aalo ay marahang gumapang patungo sa lumang bag sa sulok. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan na sumisilip sa siwang ng bintana, dahan-dahang binuksan ni Clara ang zipper. Doon sa gitna ng mga lumang damit ay sumilip ang dulo ng isang asul na folder, ang dokumentong magbabago sa kapalaran ng sino mang may hawak nito. Ang hininga ni Clara ay bumilis, at ang kanyang mga daliri ay nanginginig hindi sa takot, kundi sa isang matinding pananabik na ngayon lamang niya naramdaman. Tumingin si Clara sa natutulog na pinsan ng kanyang mukha, ay wala nang bakas ng awa, kundi isang malamig na kalkulasyon kung gaano kalaki ang halaga ng katapatan sa harap ng isang pagkakataong hindi na muling darating. Ang sikat ng araw na sumisilip sa siwang ng bintana ay hindi nagdala ng pag-asa, kundi isang malupit na katotohanang mas matalas pa sa kahit anong patalim. Nagising si Wilhelmina na ang kanyang braso ay nakadantay sa malamig at bakanting bahagi ng kutsyon. Ang puwang na dapat ay kinaroroonan ni Clara ay wala ng init, isang palatandaan na matagal na itong iniwan ng taong huling pinagkatiwalaan niya. Mabilis na bumangon si Wilhelmina, ang kanyang puso ay nagsisimulang tumibok ng mabilis at masakit sa kanyang dibdib. Agad niyang tiningnan ang sulok ng silid kung saan niya iniwan ang kanyang lumang bag. Doon nakitang nakabukas ang zipper nito na parang isang bibig na humihingi ng tulong. Sa loob, ang mga luma niyang damit ay nagkagulo-gulo at ang asul na folder, ang tanging sandata niya para mabawi ang kanyang dangal, ay wala na. Clara, Clara, nasaan ka? Ang pabulong na tawag ni Wilhelmina kahit alam ng kanyang kalooban na wala nang sasagot. Inisa-isa niya ang bawat sulok ng maliit na silid, umaasang baka inilipat lang ito ng pinsan para sa kaligtasan, ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang alikabok na sumasayaw sa liwanag at ang rhythmic na pag-ugong ng bakal mula sa riles ng tren sa labas. Kasabay nito, sa loob ng isang marangyang opisina sa Makati, ang lamig ng aircon ay tila hindi sapat para palamigin ang nag-aalab na pananabik ni Beatrice. Nakaupo siya sa kanyang leather na upuan habang sa harap niya ay nakatayo si Clara, hawak ang asul na folder na ninakaw mula sa sariling pinsan. You made the right choice, Clara. Sa mundong ito, walang silbi ang utang na loob. Kung kumakalam ang sikmura mo, ang nakakaismir na sabi ni Beatrice habang binubuksan ang folder. Sinuri niya ang mga dokumento at isang matagumpay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. So ito pala ang alas ng martir na yon, isang offshore trust fund na kontrolado ang 60% ng De Silva Group. Kung hindi mo ito nakuha, baka bukas ay nasa kalsada na kaming lahat ni Alejandro. Iniabot ni Beatrice ang isang susi at isang makapal na sobre kay Clara. Ayan ang susi ng kondo mo sa Bonifacio Global City, at ang laman niyan ay sapat na para makapagsimula ka ng buhay na hindi na kailangang maging anino ng kahit sino. Welcome to the winning side. Nanginginig ang mga kamay ni Clara habang tinatanggap ang sobre. Salamat po, Ma'am Beatrice. Pero paano si Wilhelmina siguradong hahanapin niya ito? Tumawa ng malakas si Beatrice, isang tawang puno ng pangungutya. Hayaan mo siyang maghanap sa wala. By the time na maisip niyang ikaw ang kumuha nito, wala na siyang boses sa lipunan. I will make sure she's branded as a thief and a mentally unstable woman. Sino ang maniniwala sa isang babaeng pinalayas at walang kahit piso sa bulsa? Samantala, sa loob ng kanyang maliit na silid, napaluhod si Wilhelmina sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang dibdib, sinusubukang pigilin ang pagguho ng kanyang buong pagkatao. Ang sakit ng sampal ni Alejandro ay wala sa kalingkingan ng sakit ng pagtatraidor ni Clara. Ang batang binihisan niya, pinakain at itinuring na tunay na kapatid, ang siya palang huling magbabaon sa kanya sa hukay. Bakit, Clara? Bakit mo ito nagawa sa akin? Ang tanong na tanging ang 4 na pader lamang ang nakarinig. Ang bawat alaala ng kanilang pagkabata sa probinsya, ang mga pangarap na binuo nila habang nag-aaral si Clara, ay tila mga salaming nabasag. At ngayon ay bumabaon sa kanyang puso. Tumayo si Wilhelmina, ang kanyang mga mata, na kanina ay puno ng luha, ay unti-unting naging tuyo at matigas. Hindi siya pwedeng sumuko.
Kung ang lahat ay naging kaaway na niya, kailangan niyang humanap ng isang taong kasing dilim din ng kanyang pinagdadaanan. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone at tinitigan ang isang numerong matagal na niyang nakatago, ang numero ng isang abogadong kilala sa pagiging malupit at walang puso sa korte. Isang malakas na kulog ang bumasag sa katahimikan ng umaga kasunod ng muling pagbuhos ng malakas na ulan. Sa gitna ng unos, isang desisyon ang nabuo sa isipan ni Wilhelmina. Kung kailangan niyang makipagkasundo sa demonyo para makuha ang hustisya, gagawin niya. Lumabas siya ng dampa nang walang payong hinahayaan ang ulan na basain ang kanyang manipis na damit. Naglakad siya patungo sa kalsada, ang kanyang paningin ay diretso sa hinaharap kahit hindi niya alam kung saan siya kukuha ng susunod na lakas. Ngunit habang tumatawid sa kalsada isang itim na sasakyan, ang biglang huminto sa kanyang tapat, ang mga gulong ay naglabas ng matinis na tunog sa basang semento. Bumaba ang bintana nito at isang pares ng mga matangkasing lamig ng yelo ang tumitig sa kanya. Wilhelmina de Silva, you look pathetic. Ang boses ng lalaki sa loob ay baritono at puno ng awtoridad. Do you want to get even or do you want to stay in the gutter? Prantakate. Sa loob ng marangyang sasakyan, ang amoy ng mamahaling leather at peppermint ay tila sumasakal kay Wilhelmina. Nakaupo siya sa tabi ng lalaking nagngangalang Julian, isang abogadong ang pangalan ay madalas ibulong sa mga pasilyo ng korte bilang isang henyo na walang kaluluwa. Ang bawat patak ng ulan sa labas ng bintana ay tila mga luha ng langit na pilit hinuhugasan ang dumi ng kanyang pagkatao, ngunit ang lamig sa loob ng sasakyang ito ay mas matindi pa sa bagyong nagngangalit sa labas. Bakit mo ako tinutulungan, attorney? Ang tanong ni Wilhelmina, ang kanyang tinig ay mahina, ngunit may bahid ng pagduda. Tiningnan niya ang gilid ng mukha ni Julian, matulis ang pangamalalim ang mga mata, at ang bawat galaw ay may kalkuladong katiyakan. Hindi tayo magkakilala, at sa pagkakaalam ko ang mga katulad mo ay hindi tumitingin sa mga taong wala nang maibabayad. Isang tipid ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Julian, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Sa mundong ito, Wilhelmina, hindi lang pera ang ginagamit na pambayad. Minsan ang galit ay mas mahalaga pa kaysa sa ginto. At nakikita ko sa mga mata mo, punong-puno ka niyan. Hinubad niya ang kanyang salamin at hinarap ang babae. I don't help people because I'm a saint. I help people because we have the same enemies, the De Silvas. They think they are untouchable. Gusto ko silang makitang bumagsak gaya ng gusto mo. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang gusali sa Bonifacio Global City. Pagpasok nila sa opisina ni Julian, bumungad sa kanila ang mga matatayog na salansan ng mga folder at ang amoy ng lumang papel. Inilapag ni Julian ang isang dokumento sa mesa, isang kontrata na tila magiging kadena sa natitirang kalayaan ni Wilhelmina. I will represent you for free, but you have to sign this, ang mariing sabi ni Julian. Lahat ng gagawin mo, bawat salitang sasabihin mo sa publiko ay kailangang dumaan sa akin. Susunod ka sa bawat utos ko kahit na sa tingin mo ay maling-mali ito. In return, I will give you back your name and I will make Alejandro and Beatrice rot in a cell. Habang hawak ang pluma, nag-atubili si Wilhelmina. Ramdam niya ang isang kakaibang kaba, isang babala mula sa kanyang kalooban, na ang lalaking nasa harap niya ay may itinatagong mas madilim na sikreto. Tumingin siya sa malaking telebisyon sa dingding ng opisina. Doon lumabas ang isang news report. Nakita niya si Alejandro at Beatrice magkahawak kamay sa harap ng mga kamera, inaanunsyo ang kanilang bagong real estate project. Kasama nila si Clara, na nakasuot na ng mamahaling damit at nakatayo sa likuran nila na parang isang matagumpay na tagapagmana. Ang sakit ng pagtatraidor ay muling humapdi sa kanyang dibdib, na tila isang sugat na binudburan ng asin. They are celebrating my death while I'm still breathing, yung bulong ni Wilhelmina. Sa isang mabilis na galaw, idiniin niya ang pluma sa papel at pinirmahan ang kanyang pangalan. Ang tinta ay tila naging dugo na nagtatak sa kanyang bagong kapalaran. Good choice, Wilhelmina, ang sabi ni Julian habang kinukuha ang dokumento. Mula ngayon, hindi ka na ang biktima. Ikaw na ang magiging bangungot nila. Nang lumabas si Julian sa silid, para kuhanin ang ilang file na iwan si Wilhelmina na mag-isa. Napansin niya ang isang maliit at lumang litrato na nakatago sa ilalim ng salamin sa mesa ni Julian.
Bahagya niyang inurong ang mga papel para makita ito ng maayos. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang makilala ang babae sa litrato. Isang batang Beatrice ang nakangiti roon, kalong ang isang sanggol na lalaki na may nunal sa kaliwang bahagi ng leeg, isang nunal na eksaktong kapareho ng kay Julian. Ang pintuan ay muling bumukas, at ang tunog ng mga sapatos ni Julian sa sahig ay tila mga hakbang ng isang mandaragit na papalapit. Mabilis na ibinalik ni Wilhelmina ang mga papel sa ayos, ngunit ang kanyang kamay ay nanginginig. Attorney ang tawag ni Wilhelmina habang nakatalikod sinusubukang itago ang kanyang pagkagulat. Sino ang pamilya mo? Tumigil si Julian sa paglalakad at ang katahimikan sa loob ng opisina ay naging kasing bigat ng tingga. Tanging ang mahinang ugong ng aircon ang naririnig. Wala akong pamilya, Wilhelmina. Matagal na silang patay para sa akin. Hinarap ni Wilhelmina si Julian at doon ay nakita niya ang isang bahid ng puot sa mga mata ng abogado na mas matindi pa sa puot na nararamdaman niya para kay Alejandro. Doon niya napagtanto. Hindi siya iniligtas ni Julian dahil sa hustisya. Iniligtas siya nito dahil siya ang magiging pinakamabisang sandata para wasakin ang sarili nitong ina. Ang Mansion de Silva na dati ay puno ng amoy ng gamot, at ang mahinang bulong ng mga dasal ni Wilhelmina ngayon ay umaalingaw sa tunog ng malakas na tawanan at ang kalantog ng mga mamahaling kubyertos. Ang bawat sulok ng bahay ay naliligo sa liwanag ng mga bagong kabit na chandelier, tila pilit na binubura ang anumang bakas ng nagdaang tangisan at lamay. Finally, Alejandro, isang toast para sa ating bagong simula. Wala na ang anino ng babaeng iyon sa buhay natin, ang sabi ni Beatrice habang itinataas ang kanyang baso ng champagne. Nakasuot siya ng isang pulang bestido na kasing tindi ng kulay ng tagumpay na nakaguhit sa kanyang mukha. Nakaupo si Alejandro sa dulo ng mahabang mesa. Ang kanyang mukha ay tila naging mas maaliwalas mula nang pinalayas niya si Wilhelmina. Marahan niyang hinahaplos ang baso ng alak, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa bakanting upuan kung saan madalas nakaupo ang kanyang asawa noon para pakainin ang kanyang ina. Hindi ko akalain na ganito pala kasarap ang pakiramdam, na wala nang nagbabantay sa bawat galaw ko. Wilhelmina was like a shadow, always reminding me of my duties, of my mistakes. Now, I am free. Sa kabilang panig ng mesa nakaupo si Clara. Nakasuot siya ng isang mamahaling kwintas na perlas, ang kwintas na pilit na hinablot ni Alejandro mula sa leeg ni Wilhelmina noong gabing iyon. Ang bawat subo niya ng pagkain ay tila may kasamang pait, at ang bawat tingin niya sa paligid ng mansyon ay nagpapaalala sa kanya ng pagtatraidor na kanyang ginawa. Bakit parang hindi ka kumakain? Clara, di ba ito naman ang pangarap mo? Ang maging bahagi ng mataas na lipunan. Ang tanong ni Beatrice, ang kanyang boses ay puno ng mapang-uyam na tamis. Don't tell me naguguluhan ang loob mo dahil sa pinsan mo. Isipin mo na lang ang kondo mo sa BGC. Isipin mo ang buhay na ibinigay namin sa'yo, kapalit ng asul na folder na iyon. Napayuko si Clara, ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa kanyang tinidor. Hindi po, Ma'am Beatrice. Masaya po ako. Medyo naninibago lang po ako sa lahat ng ito. Good. Dahil sa pamilyang ito walang lugar ang mga mahihina ang loob. Ang sagot ni Beatrice habang tumatayo at lumalapit kay Alejandro. Iniyukayok niya ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki, ang kanyang mga daliri ay mapaglarong gumagapang sa dibdib nito. Everything is perfect, Alejandro. Ang real estate project natin ay magsisimula na. At dahil sa mga dokumentong nakuha ni Clara tayo, na ang may ganap na kontrol sa kumpanya, wala nang makakapigil sa atin. Kinuha ni Beatrice ang isang maliit na kampana at pinatunog ito para tawagin ang mga katulong. Dalhan niyo kami ng pinakamatamis na dessert. Kailangan nating ipagdiwang ang pinakamagandang balitang natanggap ko ngayong araw. Tumingin si Alejandro kay Beatrice, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at pagnanasa. Ano pa bang mas gaganda sa tagumpay natin ngayon, honey? Isang misteryosong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Beatrice. Kinuha niya ang kamay ni Alejandro at marahan itong ipinatong sa kanyang tiyan. Ang katahimikan sa loob ng silid-kainan ay naging kasing bigat ng isang lihim na matagal nang kinikimkim. Magkakaroon na tayo ng tagapagmana, Alejandro. I'm 2 months pregnant. Ang bulong ni Beatrice sapat na para marinig ng lahat ng nasa loob ng silid.
Ang baso ng alak na hawak ni Alejandro ay bahagyang nayanig, ngunit agad itong napalitan ng isang malakas at masayang tawa. Niyakap niya si Beatrice nang mahigpit ang kanyang muka ay puno ng katuwaan. Ngunit si Clara sa kanyang kinauupuan ay tila nakakita ng isang malaking bitak sa pader ng mansyon. Alam ni Clara ang isang bagay na hindi alam ni Alejandro. Noong mga panahong sinasabi ni Beatrice na nabuo ang sanggol, madalas siyang makitang lumalabas sa isang hotel, kasama ang ibang lalaki, isang lalaking hindi si Alejandro. Ang balitang ito na dapat ay isang biyaya ay tila naging isang mitya ng isang mas malaking pagsabog na hindi mapipigilan. Habang nagdiriwang ang mga kaaway ni Wilhelmina sa labas ng bintana, ang kidlat ay muling gumuhit sa madilim na langit. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos tila isang babala, na ang bawat halakhak sa loob ng mansyong iyon ay may katumbas na luha sa hinaharap. Ang bawat sandali ng kanilang kaligayahan ay ninakaw mula sa isang babaeng ngayon ay nagsisimula ng humabi ng kanyang sariling plano sa dilim. Walang aksidente sa mundong ito, Wilhelmina. Ang bawat barya na nawawala, ang bawat hiningang pinuputol ay laging may kamay na nagmamanipula sa likod. Ang boses ni Julian ay kasing lamig ng asero habang nakatayo siya sa harap ng bintana ng kanyang opisina. Hindi lumingon si Wilhelmina. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang lumang kahon ng sapatos na nasa ibabaw ng mesa. Ang kahon na iyon ay dinala sa kanya ni Aling Ising, ang matandang katulong na nag-alaga rin kay Doña Esperanza, at pinalayas ni Beatrice matapos ang libing dahil sa sobrang katapatan nito sa dating amo. Ma'am Wilhelmina, ang nanginginig na boses ni Aling Ising ay tila umaalingaw-ngaw pa rin sa kanyang pandinig. Itinapon nila ang lahat ng gamit ni Doña sa basurahan matapos kayong palayasin. Mabuti na lang at naisalba ko ang ilang mahahalagang bagay bago pa dumating ang truck ng basura. Dahan-dahang binuksan ni Wilhelmina ang kahon. Ang amoy ng kampura at lumang papel ay agad na humalimuyak, isang amoy na nagdala sa kanya pabalik sa silid ni Doña Esperanza, ang silid kung saan siya naglaan ng 10 taon ng kanyang buhay. Nakita niya ang isang maliit na notebook kung saan itinatala ng matanda ang kanyang mga dasal, isang rosaryong putol na ang ilang butil, at ang mga reresetang gamot na laging nakapatong sa nightstand. Anong hinahanap natin dito, attorney? Ang tanong ni Wilhelmina habang hinahaplos ang pabalat ng notebook. Ang kanyang puso ay kumikirot sa bawat alaala. Naalala niya ang mga huling gabi ni Doña Esperanza, ang biglaang paghina nito, ang paghabol sa hininga, at ang mga matang tila may gustong sabihin, ngunit hindi na makapagsalita. Ang kamatayan ni Doña Esperanza ay masyadong mabilis para sa isang taong nasa ilalim ng iyong pangangalaga, Wilhelmina, ang sabi ni Julian habang lumalapit sa mesa. Sinasabi ng medical report na heart failure, pero tingnan mong mabuti ang mga botelyang iyan. Kinuha ni Wilhelmina ang isang maliit na bote ng gamot para sa puso. Ang label nito ay luma na, ngunit ang takip ay tila bago. Inalog niya ito ng bahagya at ang tunog ng mga tableta sa loob ay tila isang babala. Ibinuhos niya ang laman sa kanyang palad. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang mga tableta ay kulay puti at hugis bilog, ngunit may isang maliit na markang titik X sa gitna. Naalala ni Wilhelmina ang mga gamot na binibili niya para sa matanda. Ang mga ito ay dapat na kulay rosas at hugis pahaba. Hindi ito ang gamot na ibinibigay ko kay Mama Esperanza. Ang pabulong na sabi ni Wilhelmina, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at galit. Ito ay kamukha ng mga pampatulog na iniinom ni Beatrice kapag hindi siya makatulog. Eksakto nin ang tugon ni Julian. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa determinasyon. Pinalitan ng gamot. Ang gamot na dapat ay nagpapatibay sa puso ng matanda ay pinalitan ng mataas na dosage ng sedatives. Pinatulog nila ang kanyang puso hanggang sa hindi na ito gumising. At sino ang may access sa silid ni Doña Esperanza? Maliban sa iyo, isang imahe ang pumasok sa isipan ni Wilhelmina, si Beatrice, na laging nagpipilit na siya na ang magpapainom ng gamot sa matanda tuwing gabi para makapagpahinga na raw si Wilhelmina. Ang bawat sandali ng kabutihang loob ni Beatrice ay tila naging isang malupit na biro sa kanyang isipan. Napaupo si Wilhelmina, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang bote ng gamot.
Ang bawat luhang pumatak mula sa kanyang mga mata ay hindi na para sa sarili niyang pait, kundi para sa matandang babaeng itinuring siyang anak na pinatay sa ilalim mismo ng kanyang sariling bubong ng mga taong dapat ay nagpoprotekta sa kanya. Pinatay nila si Mama Esperanza. Ang sabi ni Wilhelmina, ang kanyang tinig ay naging malamig at matigas gaya ng bato. Hindi lang nila ako ninakawan ng pangalan. Ninakawan nila ako ng pagkakataong makita siyang tumanda pa ng kaunti. Tumingin siya kay Julian, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang bagong uri ng apoy. Attorney, hindi na lang ito tungkol sa kumpanya. Hindi na lang ito tungkol sa perang ninakaw nila. This is murder. Kinuha ni Julian ang bote ng gamot mula sa kamay ni Wilhelmina at maingat itong inilagay sa isang plastic bag. Ito ang magiging simula ng kanilang pagbagsak, Wilhelmina, pero kailangan nating mag-ingat. Kapag nalaman nilang hawak natin ito, hindi na lang reputasyon mo ang kukunin nila. Baka buhay mo na ang isunod nila. Isinara ni Wilhelmina ang kahon ng mga gamit ni Doña Esperanza. Ang bawat gamit sa loob ay tila naging isang saksi sa isang krimen na matagal nang itinatago sa ilalim ng mga mamahaling carpet ng Mansyon de Silva. Ang katahimikan sa opisina ay bumasag lamang nang muling kumulog sa malayo. Handa na ako, ang sabi ni Wilhelmina habang tumatayo ng tuwid. Gawin natin ang lahat para mabulok sila sa kulungan. Ngunit sa likod ng kanyang determinasyon, may isang tanong na gumugulo sa kanyang isipan. Paano kung ang botelyang ito ay isa lamang sa maraming patibong na inilaan ni na Alejandro at Beatriz? At paano kung ang taong kasama niya ngayon ay may sariling botelya ng lason na balak ding ipakain sa kanya sa tamang panahon tsaka araw pa? Ayoko nang makita kang naghihirap sa ganitong lugar, Wilhelmina. Itigil na natin ang dramang ito. Ang boses ni Alejandro ay parang isang pamilyar na himig na dati ay nagpapatibok sa puso ni Wilhelmina, ngunit ngayon ay nagdudulot na lamang ng kilabot. Nakaupo sila sa loob ng isang madilim at liblib na kainan sa gilid ng kalsada, malayo sa mga mata ng mga marites at ng media. Inilapag ni Alejandro ang isang tseke sa ibabaw ng lamesa, isang halagang sapat na upang makapagsimula si Wilhelmina ng bagong buhay sa ibang bansa, malayo sa gulo ng mga De Silva. Tiningnan ni Wilhelmina ang tseke, pagkatapos ay ang mga kamay ni Alejandro. Napansin niya ang suot nitong gold watch, ang relo na binili niya para dito gamit ang kanyang unang ipon. Bilang asawa, ang relo na tinulungan niyang isuot gabi-gabi nang may kasamang halik. Ngayon ang parehong mga kamay na iyon ang nagtutulak sa kanya patungo sa kawalan, tila ba ang 10 taon nilang pagsasama ay may katumbas lamang na presyong nakasulat sa kapirasong papel. Para saan ito, Alejandro? Para sa pananahimik ko. Ang tanong ni Wilhelmina, ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. O para pambayad sa lahat ng mga gabing hindi ako natulog dahil sa pag-aalaga sa nanay mo habang ikaw ay nagsasaya sa piling ng iba. Huminga ng malalim si Alejandro at sumandal sa kanyang upuan. Huwag na tayong magbuluhan. Alam kong kinakausap mo si Julian. Alam kong naghahanap kayo ng butas. Pero isipin mo ang sarili mo, Wilhelmina. Wala kang laban sa akin. Sisirain ka lang ni Beatriz at hindi kita mapoprotektahan kung mananatili kang matigas. Lumapit si Alejandro, ang kanyang boses ay bumaba sa isang bulong na tila nagmamalasakit, isang anyo ng gaslighting na kabisadong-kabisado na ni Wilhelmina. Sayang ang ganda mo sa ganitong buhay. Kunin mo na ang pera. Umalis ka na ng Pilipinas. Magpakasal ka sa iba, magkaroon ka ng sariling pamilya. Kalimutan mo na ang lahat ng nangyari sa mansyon. Naramdaman ni Wilhelmina ang pagkasuklam na dumarating sa kanyang lalamunan. Ang bawat salita ni Alejandro ay tila isang lason na pilit ipinapainom sa kanya ng may kasamang asukal. Naalala niya ang bawat haplos, bawat pangako ng katapatan na binitawan nito noon na ngayon ay napatunayang mga kasinungalingan lamang. Hindi nabibili ang dangal ko, Alejandro. Ang mariing sabi ni Wilhelmina habang itinutulak pabalik ang tseke. At hinding-hindi ko tatalikuran ang hustisya para kay Mama Esperanza. Ang mukha ni Alejandro ay biglang nagbago. Ang kunwaring pag-aalala ay napalitan ng isang madilim na awtoridad. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Wilhelmina, sa ibabaw ng lamesa ang kanyang mga kuko ay bahagyang bumaon sa balat ng babae.
Huwag kang magmalinis, Wilhelmina. Alam nating dalawa na kailangan mo ang perang ito. Ang sabi ni Alejandro, ang kanyang boses ay puno ng pagbabanta. Kung gusto mong ituloy ang laban na ito, sisiguraduhin kong wala ka ring mapapala. Pero kung susunod ka sa gusto ko, tumigil si Alejandro at tinitigan ang mga labi ni Wilhelmina. May isang kakaibang kinang sa kanyang mga mata, isang halo ng pangungulila at pagnanasa na hindi nararapat sa isang lalaking mayroon ng iba. Isang gabi lang, Wilhelmina. Let's pretend the last 10 years didn't happen. Isang gabi na magkasama tayo gaya ng dati. At pagkatapos dodoblehin ko ang halagang nasa tseke na iyan. Isang gabi lang at malaya ka na. Nanigas ang buong katawan ni Wilhelmina. Ang hangin sa loob ng kainan ay tila nawala, iniwan siyang naghahabol ng hininga sa gitna ng matinding insulto. Ang asawang nanakit sa kanya, nagpalayas sa kanya, at pumatay sa kanyang pagkatao, ay nag-aalok ngayon ng isang gabi kapalit ng kanyang katahimikan. Binawi ni Wilhelmina ang kanyang kamay ng may pandidiri. Tumayo siya, nang tuwid ang kanyang mga mata ay nagniningning sa puot na mas matindi pa sa bagyong nagaganap sa labas. Ang kapal ng mukha mo, Alejandro. Hindi mo lang ako itinuring na basura. Gusto mo pa akong maging bayaran. Think about it, Wilhelmina. Ang huling sabi ni Alejandro habang pinapanood siyang umalis. It's a better offer than a cold cell or a shallow grave. Lumabas si Wilhelmina sa ulan. Ang bawat patak ng tubig ay tila hindi sapat para hugasan ang dumi na naramdaman niya mula sa alok ng kanyang asawa. Habang naglalakad siya sa dilim, isang tanong ang paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isipan. Hanggang saan ang kayang gawin ni Alejandro para itago ang kanyang mga kasalanan? At handa ba siyang isakripisyo ang huling natitirang piraso ng kanyang sarili para lamang makuha ang ebidensyang kailangan niya? Akala mo ba ay mananalo ka dahil lang sa isang botelya ng gamot? You are delusional, Wilhelmina. Isang basura na pinulot mananatiling basura kahit anong linis ang gawin mo. Ang boses ni Beatrice sa kabilang linya ng telepono ay kasing talas ng isang labaha, puno ng pagkamuhi at takot na pilit itinatago sa likod ng pagmamalaki. Habang nakikinig si Wilhelmina, ay nakatayo sa harap ng isang basag na salamin sa kanyang maliit na silid. Hawak niya ang botelya ng gamot na pinalitan ng ebidensyang magpapatunay sa krimen ni Beatrice. Ang kanyang kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng desisyong kanyang gagawin. Kanina lamang matapos ang bastos na alok ni Alejandro, ay nakatanggap siya ng mensahe mula kay Beatrice. Isang paanyaya na mag-usap ng kaming dalawa lang. Isang pagkakataon na tapusin na ang lahat ng ito. Alam ni Wilhelmina na ito ay isang patibong. Alam niyang sa sandaling pumunta siya sa tagpuan, itinataya niya ang kanyang buhay. Ngunit alam din niya na ito lamang ang tanging paraan upang mapilitan si Beatrice na ilabas ang kanyang tunay na kulay. Julian, kung hindi ako makabalik sa loob ng 2 oras, ibigay mo na ang mga dokumentong ito sa awtoridad, ang bilin ni Wilhelmina, habang iniaabot ang isang envelope sa abogado. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mga mata ay tila 2 malalim na balon ng lungkot at determinasyon. Tinitigan siya ni Julian, nang matagal ang kanyang mga mata ay tila nagbabasa sa kaluluwa ng babae. You are playing a dangerous game, Wilhelmina. Beatrice is not like Alejandro. She is a predator. She will kill to protect her status, especially now that she's carrying an heir. I know, yang maikling sagot ni Wilhelmina. Pero pagod na akong maging biktima. I need to face the monster to end the nightmare. Naglakad si Wilhelmina patungo sa isang abandonadong pier. Sa labas ng lungsod ang lugar na itinakda ni Beatrice. Ang hangin dito ay amoy asin at nabubulok na kahoy. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng mga lumang tabla ay lumilikha ng isang malungkot na tunog na tila isang babala mula sa kailaliman ng dagat. Ang kadiliman ay tila isang kumot na bumabalot sa buong paligid. Iniwan siyang mag-isa sa gitna ng panganib. Sa dulo ng pier nakita niya ang isang anino. Nakatayo roon si Beatrice, nakasuot ng itim na trench coat, ang kanyang buhok ay hinahampas ng malakas na hangin. Sa likod niya, ang alon ng dagat ay marahas na humahampas sa mga poste ng pier, tila isang galit na nilalang na naghihintay ng kanyang mabibiktima. Dumating ka rin siyang bungad ni Beatrice habang dahan-dahang humaharap. Ang kanyang mukha na dati ay laging maayos ang make-up, ay tila naging mas matigas at mas matanda sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan.
Nasaan ang botelya, Wilhelmina? Ibigay mo sa akin ang dokumento at ang gamot at hahayaan kitang mabuhay. Inamin mo rin. Ang sabi ni Wilhelmina, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Pinatay mo si Mama Esperanza para makuha ang mansyon at ang kumpanya. Paano mo nasikmura iyon, Beatrice? She treated you like a guest, and you treated her like an obstacle. Humakbang si Beatrice, palapit ang kanyang mga mata ay nanlilisik. She was an old woman who lived too long. She was standing in the way of my happiness. At ngayon ikaw naman ang humaharang sa akin. Sa tingin mo ba ay hahayaan kitang sirain ang buhay na binuo ko? Mula sa kanyang bulsa, naglabas si Beatrice ng isang bagay na kumislap sa dilim, isang maliit na hiringgilya. Isang turok lang nito, Wilhelmina, at magmumukhang nag-overdose ka sa sobrang depresyon dahil sa pagpapalayas sa iyo. Walang makakaalam, walang magtatanong. Napaurong si Wilhelmina, ang kanyang likod ay sumadsad sa dulo ng pier. Ang bangin patungo sa madilim na dagat ay nasa likuran na lamang niya. Ang kanyang puso ay tumitibok. Nang mabilis ang bawat hininga niya, ay tila naging isang pakikibaka. Ang bawat alaala ng 10 taon niyang pagtitiis, ay tila dumaan sa kanyang isipan ang mga pasakit, ang mga luhang inilihim, at ang huling ngiti ni Doña Esperanza. Gagawin mo ba talaga iyan? Ang hamon ni Wilhelmina, ang kanyang tinig ay naging isang matapang na bulong sa gitna ng ingay ng alon. Papatay ka ba uli para sa isang buhay na nakatayo sa ibabaw ng mga kasinungalingan? Beatrice, anong sasabihin mo sa anak mo balang araw? Isang malakas na kulog ang bumasag sa katahimikan, kasunod ng isang biglaang paggalaw mula kay Beatrice. Sa gitna ng dilim, ang kislap ng hiringgilya ay mabilis na lumapit sa leeg ni Wilhelmina. Isang marahas na pagbuno ang naganap sa gilid ng pier, ang bawat galaw ay isang laban para sa buhay at kamatayan. Hanggang kailan kaya tatagal ang lakas ng isang babaeng tanging katarungan lamang ang hawak laban sa isang kaaway na handang dumanak ng dugo? At sa gitna ng panganib na ito, sino ang tunay na magtatagumpay, ang katotohanang pilit ibinabaon o ang kasamaang handang pumatay para manatiling nakatayo? Mamatay ka na, Wilhelmina. Mamatay ka na para matapos na ang lahat ng ito. Ang boses ni Beatrice ay hindi natunog ng isang marangyang ginang, kundi isang hayop na nasusukol sa kalsada. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa braso ni Wilhelmina habang ang hiringgilya ay unti-unting lumalapit sa leeg ng biktima. Nararamdaman ni Wilhelmina ang mainit na hininga ni Beatrice sa kanyang mukha, isang hiningang amoy kape at lason. Ang bawat kalamnan ni Wilhelmina ay naninigas sa takot, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may isang maliit na apoy na tumatangging mamatay. Ang basang kahoy ng pier ay madulas sa ilalim ng kanilang mga paa. Isang maling hakbang at kapwa sila mahuhulog sa nagngangalit na dagat sa ibaba. Ang malamig na patak ng ulan ay humahalo sa pawis sa noo ni Wilhelmina habang pinagmamasdan niya ang kislap ng hiringgilya na tila isang bituin ng kamatayan. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, bawat tibok ay parang isang tambol na nagbababalang nalalapit na katapusan. Sige, ituloy mo, Beatrice. Ang pabulong na hamon ni Wilhelmina, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng pait. Patayin mo ako gaya ng pagpatay mo kay Mama Esperanza. Pero tandaan mo, ang multo ng katotohanan ay hindi mo kailanman mapapatay. Kahit ibaon mo ako sa ilalim ng dagat, lilitaw at lilitaw ang ginawa mo. Tumahimik ka, ang sigaw ni Beatrice, habang pilit na idinidiin ang karayom. Ngunit sa isang iglap, gamit ang huling lakas na natitira sa kanya, binaliktad ni Wilhelmina ang kanilang posisyon. Buong lakas niyang itinulak si Beatrice palayo. Ang matinis na tunog ng pagiskis ng sapatos ni Beatrice sa basang tabla ay bumasag sa katahimikan, kasunod ng isang malakas na hiyaw nang mawalan ito ng balanse. Binitawan ni Beatrice ang hiringgilya na nahulog at nawala sa pagitan ng mga siwang ng kahoy patungo sa madilim na tubig. Napasandal si Wilhelmina sa isang poste. Habang naghahabol ng hininga ang kanyang dibdib, ay mabilis na tumataas at bumababa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto at ang lamig ng gabi ay tila pumasok na sa kanyang mga buto. Akala mo ba ay wala akong dalang panlaban? Ang sabi ni Wilhelmina habang marahang kinukuha ang isang maliit na device mula sa loob ng kanyang suot na jacket. Isang maliit na pulang ilaw ang kumukurap dito.
Ang patunay na ang bawat salita, bawat pag-amin at bawat banta ni Beatrice ay naitala ng buo. Inamin mo na ang lahat, Beatrice. Ang pagpatay kay Mama Esperanza, ang pagtatraidor mo kay Alejandro, lahat ay narito. Ang mukha ni Beatrice ay naging maputla kasing puti ng mga bulan ng dagat sa ibaba. Ang kanyang galit ay biglang napalitan ng isang matinding takot. Ibigay mo sa akin yan, Wilhelmina. Ibigay mo sa akin ang recorder na yan. Huli na ang lahat, ang sagot ni Wilhelmina. Habang unti-unting naglalakad palayo ang kanyang likod, ay tuwid na tuwid kahit na ang kanyang buong katawan ay gustong bumagsak. Hindi na ako ang babaeng maaari mong saktan at itapon lang. Ang boses na pilit mong pinatahimik ang siyang sisira sa mundo mo. Ngunit habang naglalakad si Wilhelmina palayo sa pier, isang itim na sasakyan ang biglang sumulpot mula sa madilim na kalsada at humarang sa kanyang daraanan. Hindi ito ang sasakyan ni Julian. Mula sa loob bumaba ang isang lalaking nakasuot ng bonnet at bago pa man makasigaw si Wilhelmina, isang tela na may amoy ng kemikal ang itinakip sa kanyang ilong at bibig. Ang mundo ni Wilhelmina ay unti-unting naglaho sa kadiliman. Ang huling nakita niya ay ang malabong figura ni Beatrice na tumatawa sa gitna ng ulan, hawak ang ninakaw na recorder. Isang tanong ang huling umalingaw-ngaw sa kanyang isipan bago siya tuluyang nawalan ng malay. Saan siya dinala ng tadhana? Sa gitna ba ng kaligtasan? O sa isang impyernong mas malala pa sa kanyang pinanggalingan? Ang katahimikan ng gabi ay muling bumalik, iniwan lamang ang ingay ng ulan at ang malungkot na paghampas ng mga alon sa pier. Ang laban ay hindi pa tapos. Ito ay nagsisimula pa lamang sa isang mas madilim na yugto. Mula sa araw na ito, ang pangalang De Silva ay muling magniningning nang wala ng anumang bahid ng dumi o iskandalo. Ang boses ni Alejandro ay umalingaw-ngaw sa loob ng marangyang boardroom ng De Silva Group, kung saan ang amoy ng mamahaling pabango at bagong lathalang mga papeles ay naghahalo sa malamig na hangin ng aircon. Nakaupo siya sa dulo ng mahabang lamesang gawa sa mahogany. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamalaki habang nakatitig sa mga miyembro ng board. Sa kanyang tabi si Beatrice ay nakasuot ng isang makinang na puting dress, tila isang reyna na naghihintay na koronahan ang kanyang hari. Hawak ni Alejandro ang isang gintong ballpen, handa nang pirmahan ang dokumentong magpapatibay sa kanyang ganap na kapangyarihan sa kumpanya. Ang aking asawa, ang yumaong si Doña Esperanza, ay naging mahina sa kanyang mga huling araw. Ngunit ako bilang kanyang kaisa-isang anak ay sisiguraduhin na ang kumpanyang ito ay mapupunta sa tamang kamay sa aking mga kamay. Ngunit bago pa man dumapo ang dulo ng ballpen sa papel, ang malakas na tunog ng pagtama ng mabigat na pinto sa dingding ay bumasag sa katahimikan ng silid. Ang bawat ulo sa loob ng boardroom ay lumingon. Ang mga miyembro ng board ay napasinghap. Sa gitna ng pintuan nakatayo si Wilhelmina. Hindi na siya ang babaeng basang-basa ng ulan at duguan sa pier noong nakaraang gabi. Nakasuot siya ng isang dekalidad na itim na pantsuit, ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga mata ay tila dalawang nagbabagang uling na nakatitig ng diretso kay Alejandro. Sa likuran niya si Attorney Julian ay nakatayo ng tuwid, hawak ang isang de-leather na briefcase na tila isang sandata. Ang ballpen sa kamay ni Alejandro ay bahagyang nayanig. Wilhelmina, paano ka? Anong ginagawa mo rito? Ang mga security palabasin ang babaeng ito. Hindi natinag si Wilhelmina. Naglakad siya papasok sa silid, ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig ay tila isang marcha ng paparating na paghuhukom. Huminto siya sa tapat ni Alejandro, ang kanyang presensya ay tila naging mas malaki kaysa sa buong silid. Sinasayang mo lang ang tinta ng ballpen mo, Alejandro, dahil ang dokumentong pipirmahan mo ay walang anumang halaga. Anong sinasabi mo? Ang sigaw ni Beatrice habang tumatayo ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at gulat. Hawak namin ang mga papeles. Ang trust fund ay sa amin na. Lumingon si Wilhelmina kay Clara na nakaupo sa gilid at tila gustong maglaho sa kanyang kinauupuan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Wilhelmina. Clara, salamat sa pagdadala ng peking folder na ibinigay ko sa iyo sa mga kaaway ko. You were a very effective decoy. Naglabas si Julia ng isang asul na folder mula sa kanyang briefcase.
ang tunay at orihinal na dokumento na may lagda at selyo ng gobyerno. Ang dokumentong ninakaw nyo ay isang replika lamang na inihanda ni Doña Esperanza para sa mga taong may masasamang balak. Ang hawak ko ngayon ay ang lehitimong deed of assignment na nagsasaad na 60% ng control ng De Silva Group ay ipinagkakaloob sa isang trust fund na ang tanging trustee ay walang iba kundi si Wilhelmina De Silva. Ang katahimikan sa boardroom ay naging kasing bigat ng tingga. Ang mga miyembro ng board ay nagsimulang magbulong-bulungan. Ang kanilang mga tingin ay lumipat mula kay Alejandro patungo kay Wilhelmina. Ang kapangyarihang kanina lang ay hawak ni Alejandro ay tila buhangin na unti-unting lumulusot sa kanyang mga daliri. This is impossible. Ang sigaw ni Alejandro habang hinahablot ang mga papel mula kay Julian. Peke ito, niloloko nyo kami. Tingnan mong mabuti ang petsa at ang notarization, Alejandro. Ang malamig na sabi ni Wilhelmina habang sumasandal sa dulo ng lamesa. Ang iyong ina ay hindi kailanman nagtiwala sa iyo. Alam niyang uubusin mo lang ang yaman ng pamilya sa sugal at sa mga babaeng gaya ni Beatrice. She trusted me because I was the only one who truly loved her without asking for anything in return. Lumapit si Wilhelmina kay Beatrice sapat na para maamoy ang mahal nitong pabango na ngayon ay tila amoy takot na sa kanyang paningin. At tungkol naman sa nangyari sa pier, huwag mong isipin na nakatakas ka. Ang recorder na kinuha mo isa rin iyong decoy. Ang katotohanan ay naka-upload na sa isang secure cloud server na si Attorney Julian lamang ang may hawak ng password. Napaatras si Beatrice, ang kanyang kamay ay napahawak sa kanyang tiyan na tila doon niya kukunin ang huling proteksyon. Ang kanyang mukha ay naging maputla, ang bawat hininga niya ay tila naging isang pakikibaka. Mula sa segundong ito, Alejandro, Beatrice, kayo ay mga panauhin na lamang sa kumpanyang ito. At bilang majority owner, ang unang desisyon ko ay alisin kayo sa posisyon. Guard ang utos ni Wilhelmina. Ang mga security guards ng kumpanya na dati ay sumusunod kay Alejandro ay pumasok sa silid at tumayo sa likuran ni na Alejandro at Beatrice. Ang kahihiyang naranasan ni Wilhelmina noong gabi ng lamay ay tila bumalik ng 100 beses sa mga taong nagpahirap sa kanya. Wilhelmina, please, pag-usapan natin ito. Ang pagsusumamo ni Alejandro ang kanyang boses ay wala na ang dating yabang. Tumingin si Wilhelmina sa kanyang dating asawa at sa unang pagkakataon, wala na siyang naramdamang pag-ibig o sakit. Tanging isang malalim na kawalan. Ipinagpalit mo ang 10 taon natin para sa kapangyarihang hindi mo kailanman makukuha, Alejandro. Ngayon panoorin mo kung paano ko babawiin ang lahat ng itinayo nyo sa ibabaw ng mga kasinungalingan. Ngunit habang tila nananalo na si Wilhelmina, isang kakaibang tingin ang ibinigay ni Julian sa kanya, isang tingin na puno ng kalkulasyon. Sa likod ng tagumpay na ito, isang mas malaking bagyo ang nagbabadya. Hindi pa tayo tapos, Wilhelmina. Ang bulong ni Julian sa kanyang tabi, habang ang lahat ay nakatuon, kina Alejandro. Isang malamig na kilabot ang dumaan sa likod ni Wilhelmina. Ang tanong ay hindi na kung mababawi ba niya ang kumpanya, kundi kung ano ang magiging kapalit ng tulong na ibinigay ng lalaking may hawak ng lahat ng kanyang sikreto. Ang tagumpay sa loob ng boardroom ay tila isang matamis na alak na biglang naging mapait sa lalamunan ni Wilhelmina. Habang lulan sila ng sasakyan ni Julian patungo sa isang hindi malamang lugar, ang katahimikan sa loob ay kasing bigat ng isang paparating na sakuna. Nakatingin si Wilhelmina sa labas ng bintana, pinapanood ang mga ilaw ng lungsod na nagiging malabong guhit ng kulay, ngunit ang kanyang isipan ay nakapako sa malamig na bulong ni Julian kanina. You're too quiet, Wilhelmina. Hindi ba dapat ay nagdiriwang tayo? You just won the De Silva Group back. Ang sabi ni Julian habang ang kanyang mga kamay ay swabe sa paghawak ng manibela. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may talim na hindi maitatago. Hinarap siya ni Wilhelmina, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Bakit, attorney? Bakit mo sinabing hindi pa tayo tapos? Nakuha na natin ang kumpanya. Paalis na sina Alejandro at Beatrice. Ano pa ang hinahanap mo? Biglang itinigil ni Julian ang sasakyan sa gilid ng isang madilim at bakanting lote. Ang tunog ng paghinto ng makina ay bumasag sa katahimikan, kasunod ng pagpatay niya sa mga ilaw ng sasakyan. Tumingin siya ng diretso kay Wilhelmina, at sa unang pagkakataon,
Nakita ng babae ang tunay na anyo ng galit sa loob ng mga mata ng abogado, isang galit na mas matanda at mas malalim kaysa sa kahit anong naranasan niya. Akala mo ba ay tungkol lang ito sa pera at kumpanya, Wilhelmina? Akala mo ba ay kailangan ko ng 60% ng kontrol sa kumpanya ni na Alejandro? Ang tanong ni Julian, ang kanyang boses ay naging isang mababang ungol. Kinuha niya ang isang lumang litrato mula sa kanyang pitaka at marahas itong inilapag sa dashboard. Tingnan mo ang babaeng iyan, si Beatrice. Bata pa siya rito, di ba mukhang inosente? Mukhang hindi makakapatay ng kahit langgam. Kinuha ni Wilhelmina ang litrato. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Ito ang litratong nakita niya sa mesa ni Julian noon. Julian, ano ba talaga ang connection mo sa kanya? Bakit ka may ganitong litrato? Huminga ng malalim si Julian, isang hiningang puno ng pait. Ang babaeng tinatawag mong kaaway, ang babaeng pumatay kay Doña Esperanza. Siya ang babaeng nagluwal sa akin sa mundong ito. Beatrice is my mother, Wilhelmina. Isang ina na itinapon ako sa isang bahay ampunan dahil mas mahalaga sa kanya ang ambisyon at ang paghahanap ng mayamang lalaking mapapakasalan. Ang bawat salita ni Julian ay tila isang bala na tumatama sa katahimikan ng gabi. Napasinghap si Wilhelmina, ang kanyang kamay ay napatakip sa kanyang bibig. Ang lahat ng katanungan niya tungkol sa motibo ni Julian ay biglang nagkaroon ng isang sagot na mas nakakatakot kaysa sa kanyang inaakala. Hindi ko gustong iligtas ka dahil mabuti akong tao, Wilhelmina. Ang pag-amin ni Julian habang nakatitig sa dilim. I saved you because you are the perfect weapon to destroy her. Gusto ko siyang makitang mawalan ng lahat. Gusto ko siyang makitang gumapang sa putikan gaya ng ginawa ko nung bata pa ako. I want her to feel the pain of being abandoned, of being nothing. Pero Julian, paano ang kumpanya, paano ang mga tao sa De Silva Group? Ang tanong ni Wilhelmina, ang kanyang puso ay nadudurog para sa lalaking nasa harap niya, ngunit kasabay nito ay ang matinding takot para sa sarili niyang kinabukasan. I don't care about the company pa. Ang sigaw ni Julian habang hinahampas ang manibela. Gagamitin ko ang pangalan mo para ubusin ang yaman nila. Ipipitpit ko sila hanggang sa wala na silang matira kundi ang kanilang mga kasalanan. At kapag tapos na ako, Wilhelmina, wala akong pakialam kung anong mangyayari sa iyo o sa pamilya De Silva. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Wilhelmina ang lamig ng katotohanan. Hindi siya nakahanap ng tagapagligtas. Nakahanap siya ng isang lalaking ang tanging layunin ay ang paghihiganti at siya ay isa lamang kasangkapan na madaling itapon kapag nakuha na ang gusto. Samantala sa loob ng isang maliit na hotel room kung saan pansamantalang nananatili sina Alejandro at Beatrice matapos mapalayas sa mansyon isang misteryosong envelope, ang dulas na ipinasok sa ilalim ng pinto. Marahang kinuha ito ni Beatrice, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binubuksan ang sulat. Sa loob ng envelope ay may isang piraso ng papel na may sulat kamay na kasing talas ng isang kutsilyo. Hello, Mama. Did you miss your little secret? The son you threw away is back to claim his birthright, not with love, but with fire. Ang hiyaw ni Beatrice ay bumasag sa katahimikan ng hotel room kasunod ng kanyang pagbagsak sa sahig. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel na hawak niya. Ang kanyang nakaraan na pilit niyang ibinaon sa ilalim ng mga mamahaling hiyas at kasinungalingan ay narito na para sisingilin siya sa bawat patak ng luhang idinulot niya. Isang tanong ang nananatili sa hangin. Sino ang tunay na biktima sa larong ito? Ang babaeng pinalayas o ang inang ngayon ay haharap sa galit ng sarili niyang dugo. At sa gitna ng digmaang ito, may puwang pa ba para sa kapatawaran? O ang lahat ay mauubos sa apoy ng paghihiganti? Bartag, hindi kita anak. Wala akong anak na kriminal at bastardo gaya mo. Ang bawat salitang binitawan ni Beatrice ay tila mga bubog na isinabog sa gitna ng matahimik na ballroom, ang Grand Hyatt. Ang mga flash ng camera mula sa mga press ay walang tigil sa pagkutitap, tila mga kidlat na nagbibigay liwanag sa pinakamadilim na sikreto ng pamilya De Silva. Nakatayo si Beatrice sa gitna ng entablado, ang kanyang mukha, na dati ay puno ng amo para sa media, ay ngayon ay balot ng matinding puot at pandidire. Sa paanan ng entablado, nakatayo si Julian. Ang kanyang maayos na suit ay tila naging isang mabigat na baluti na hindi na kayang protektahan ng kanyang puso.
Ang kanyang mga mata na dati ay laging puno ng kalkulasyon, ay ngayon ay nanunubig isang bihirang pagkakataon ng kahinaan na nasaksihan ng buong bansa. Hawak niya ang lumang litrato, ang tanging ebidensya ng kanyang pagkatao, na ngayon ay tila wala ng halaga. I just wanted to hear you say it, Mama. Ang pabulong na sabi ni Julian, ang kanyang boses ay nanginginig sa ilalim ng bigat ng 10 taong pangungulila. Gusto ko lang marinig mula sa sarili mong bibig na ang ambisyon mo ay mas mahalaga kaysa sa batang iniwan mo sa ulan. 30 taon na ang nakalilipas. Was it worth it? Ang lahat ng alahas na ito ang pangalang De Silva. Sapat ba ito para pambayad sa bawat gabing hinintay kita sa tapat ng gate ng ampunan? Humakbang si Beatrice palapit, hindi para yakapin ang anak, kundi para mas lalo itong ibaon sa kahihiyan. Anong drama ba ito? Sino ang nagbabayad sa iyo para sirain ang reputasyon ko? You are an imposter. Isang abogadong desperado na kumapit sa isang babaeng pinalayas. Lumingon siya sa mga reporter, ang kanyang boses ay naging matinis at puno ng awtoridad. Look at him, niloloko niya kayo. He is part of Wilhelmina's plan to extort money from me and Alejandro. Wala akong anak sa labas. I have always been a faithful wife. Sa gilid ng ballroom nakatayo si Wilhelmina, pinapanood ang bawat sandali ng pagkawasak ni Julian. Naramdaman niya ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib, hindi dahil sa sarili niyang pait, kundi dahil sa trahedyang nagaganap sa harap niya. Nakita niya ang bawat butil ng luhang pilit na pinipigilan ni Julian, at doon niya napagtanto na sa likod ng malupit na abogadong nakilala niya ay may isang batang lalaki pa ring naghahanap ng pag-ibig na kailanman ay hindi ibibigay sa kanya. Beatrice, tumigil ka na. Ang sigaw ni Wilhelmina habang naglalakad patungo sa gitna ng ballroom. Huwag mong itanggi ang sarili mong dugo sa harap ng maraming tao. Ang bawat salita mo ay lalong nagpapatunay kung gaano ka kademonyo. Tumingin si Beatrice kay Wilhelmina, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. At ikaw ang utak ng lahat ng ito. Ginamit mo ang lalaking ito para saktan ako dahil alam mong wala ka ng laban sa akin. Alejandro, tawagin mo ang security. Palabasin ang mga basurang ito. Ngunit si Alejandro ay nanatiling nakatayo sa isang sulok, ang kanyang mukha ay balot ng pagkalito at takot. Ang bawat revelasyon ay tila isang malaking pader na gumuguho sa kanyang paligid. Hindi niya magawang lumapit kay Beatrice, lalo na nang mapansin niya ang pagkakapareho ng hugis ng mga mata ni Julian at ng kanyang asawa. Marahang ibinaba ni Julian ang litrato sa sahig. Ang kanyang nanginginig na mga kamay ay unti-unting naging mahinahon, ngunit ang kanyang mga mata ay nawalan ng anumang bakas ng buhay. Ang sakit ay tila naging isang malamig na determination. Lumapit siya kay Beatrice, sapat na para maamoy ang kanyang pabango, at bumulong sa paraang tanging ang ina lamang ang makakarinig. Salamat, Mama. Ang sabi ni Julian, ang kanyang boses ay kasing lamig ng kamatayan. Salamat sa pagpapakita sa akin na wala kang puso. Dahil mula sa segundong ito, hindi na kita ituturing na ina. You are just a criminal I need to destroy. At sisiguraduhin ko na ang bawat hiyas na suot mo ngayon ay magiging kadena mo sa loob ng selda. Tumalikod si Julian at naglakad palabas ng ballroom, hindi lumingon sa mga camera o sa mga taong bumubulong sa kanyang paligid. Ang bawat hakbang niya ay tila nagiiwan ng bakas ng yelo sa sahig. Sinundan siya ni Wilhelmina, ang kanyang puso ay mabigat sa katanungang bumabagabag sa kanya. Pagdating sa parking lot, huminto si Julian sa tapat ng kanyang sasakyan. Hindi niya ito binuksan. Nanatili siyang nakatayo roon, hinahayaan ang malakas na buhos ng ulan na basain ang kanyang suit. Nilapitan siya ni Wilhelmina at marahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ng lalaki. Julian, ang tanging nasambit ni Wilhelmina. Hinarap siya ni Julian at ang nakita ni Wilhelmina ay hindi na ang abogadong nakilala niya, kundi isang lalaking handa ng sunugin ang mundo kahit kasama siya sa apoy. Wilhelmina, do you still have that recording from the pier, the one Beatrice thinks she destroyed? Yes, ang sagot ni Wilhelmina. Bakit? Ilabas mo na ang utos ni Julian. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang madilim na katuwaan. Dahil bukas hindi lang kumpanya ang kukunin natin sa kanila. Kukunin natin ang huling bagay na mahalaga kay Beatrice, ang kanyang kalayaan.
at ipapakita ko sa kanya kung gaano kalamig ang matulog sa semento, gaya ng ginawa ko noong iniwan niya ako. Isang malakas na kulog ang bumasag sa katahimikan ng parking lot at ang kidlat ay nagbigay liwanag sa mukha ni Julian na puno ng puot. Ang laban ay naging personal na para sa lahat at sa gitna ng unos na ito, walang sino man ang makakatakas ng walang sugat. Tapos na ang lahat, Alejandro. Hindi mo na mababago ang tadhana kahit ilang kasinungalingan pa ang ibenta mo sa media. Ang tinig ni Wilhelmina ay hindi sumisigaw, ngunit ang bawat salita ay may bigat ng isang hatol na hindi na maaaring bawiin. Nakatayo siya sa pintuan ng hotel suite nina Alejandro at Beatrice, kasama ang dalawang opisyal ng National Bureau of Investigation. Ang liwanag ng hallway ay tumatama sa kanyang mukha na nagpapakita ng isang kapayapaang ngayon lamang niya naramdaman matapos ang mahabang panahon ng pagtitiis. Sa loob ng silid ang kaguluhan ay hindi maikakaila. Ang mga maleta ay nakabukas at ang mga damit ay nagkakalat sa sahig, isang patunay ng tangkang pagtakas na naudlot. Si Beatrice ay nakaupo sa gilid ng kama, ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay dilat sa matinding takot. Hawak niya ang isang alahas na tila ba ito ang magliligtas sa kanya mula sa papalapit na panganib. Anong ibig sabihin nito, Wilhelmina? Wala kayong karapatang pumasok dito nang walang pahintulot. Ang bulyaw ni Alejandro, ngunit ang kanyang nanginginig na mga kamay, habang hawak ang kanyang pasaporte, ay nagsasabi ng ibang kwento. Ang kanyang mukha ay namumutla at ang bawat butil ng pawis sa kanyang noo ay tila mga saksi sa kanyang papalapit na pagbagsak. Humakbang si Attorney Julian, papasok hawak ang isang warrant of arrest. Ang kanyang titig kay Beatrice ay kasing lamig ng semento sa loob ng isang selda. Hindi lang ito tungkol sa pagnanakaw sa kumpanya, Alejandro. Nandito ang mga awtoridad dahil sa kasong murder at falsification of public documents. Ang ebidensyang hawak namin ay hindi na maaaring pabulaanan. Inilabas ni Julian ang isang maliit na device at pinindot ang play button. Ang boses ni Beatrice mula sa gabing iyon sa pier ay gumaralgal sa buong silid, ang pag-amin sa pagpapalit ng gamot ni Doña Esperanza, ang pag-amin sa planong pagpatay kay Wilhelmina, at ang mapang-uyam na tawa habang ipinapaliwanag ang kanyang mga dumi. Ang katahimikan na sumunod sa pagtatapos ng recording ay kasing bigat ng isang kabaong. Napatingin si Alejandro kay Beatrice ng may halong pandidiri at gulat. Pinatay mo si Mama, sabi mo ay namatay siya sa katandaan, Beatrice. Anong ginawa mo? Ginawa ko iyon para sa atin, Alejandro. Para sa hinaharap natin. Ang sigaw ni Beatrice habang pilit na lumalapit sa asawa, ngunit itinulak siya ni Alejandro palayo. Ang bawat haplos at pangako nila noon ay tila naging lason na ngayon ay unti-unting pumapatay sa kanilang dalawa. Beatrice Silva, Alejandro de Silva, isinasama namin kayo para sa investigasyon. Ang mariing pahayag ng opisyal. Ang tunog ng pag-lock ng mga posa sa mga kamay ni Alejandro ay bumasag sa huling hibla ng kanyang pag-asa. Ang kislap ng bakal sa ilalim ng ilaw ng silid ay naging huling hiyas na isusuot ng lalaking minsan ay itinuring ang sarili na hari. Napaupo si Beatrice sa sahig habang pilit na hinihila ng mga pulis. Ang kanyang magagarang damit ay sumasayad sa dumi ng sahig, isang simbolo ng kanyang tuluyang pagbagsak. Lumingon siya kay Julian, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Julian, anak, tulungan mo ako. Huwag mong hayaang mangyari ito sa akin. Nanatiling matigas ang mukha ni Julian. Huli na para sa pagiging ina, Beatrice. Ang hustisya ay walang kinikilalang dugo kapag ang mga kamay ay dumanak na ng dugo ng inosente. Pinanood ni Wilhelmina ang paglabas ng mga pulis kasama ang kanyang mga kaaway. Ang bawat hakbang nina Alejandro at Beatrice palayo sa kanya ay tila pagtatanggal ng isang malaking tinik sa kanyang puso. Ang bigat na dinala niya sa loob ng 10 taon ay unti-unting naglalaho, pinalitan ng isang malamig na katahimikan. Ngunit habang tila tapos na ang lahat, lumapit si Julian kay Wilhelmina at ibinigay ang recorder. Ang kanyang mga mata ay may kakaibang kinang na hindi maipaliwanag ni Wilhelmina. Nakuha na natin ang hustisya, Wilhelmina, pero huwag mong kakalimutan. Ang bawat tagumpay ay may katumbas na sakripisyo. Habang paalis ang mga sasakyan ng pulis, napansin ni Wilhelmina ang isang itim na van na nakaparada sa tapat ng hotel.
Ang bintana nito ay dahan-dahang bumaba at isang pamilyar na mukha ang sumilip si Aling Marisa na may hawak na kamera at isang nakakalokong ngiti. Anong bagong lason kaya ang ititinda ng media sa gabing ito? At sa pagkawala ni na Alejandro at Beatrice, handa na ba si Wilhelmina na harapin ang mga bagong aninong naghihintay sa dilim ng kanyang tagumpay, papasyon esta? Mga kamarites, hindi nyo kakayanin ang revelasyong ito. Ang akala nating biktima ng panloloko, siya pala ang utak ng lahat ng kasamaan. Ang matinis na boses ni Aling Marisa ay umaalingaw sa gabi habang ang kanyang mukha ay halos idikit na niya sa screen ng kanyang cellphone. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa tuwa habang nakikita ang bilang ng mga viewers na mabilis na umaakyat sa 50,000. Hawak niya ang kanyang gimbal ng mahigpit, tila ba ito ang tanging sandata niya sa gitna ng kaguluhan sa harap ng hotel. Sa background ng kanyang livestream, makikita ang malabong figura ni na Alejandro at Beatrice na isinasakay sa loob ng mobile ng pulis. Ang mga flash ng camera ay tila mga kidlat na nagbibigay liwanag sa kanilang kahihiyan. Ang ingay ng paligid ang hiyawan ng mga usisero, ang utos ng mga pulis, at ang ugong ng mga sasakyan ay nagmistulang musika sa pandinig ni Marisa. Tingnan nyo, ang mga De Silva mga mare ang tatayog ng lipad, pero ngayon ay kalabuso ang bagsak. At si Beatrice, akalain nyo, pinatay ang sariling biyenan para lang sa yaman hustisya, para kay Wilhelmina. Ang patuloy na sigaw ni Marisa, tila nakalimutan na siya rin ang unang bumato ng putik sa pangalan ni Wilhelmina, ilang linggo lang ang nakalilipas. Napansin ni Wilhelmina si Marisa mula sa malayo. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang lumapit sa direksyon ng vlogger. Ang bawat hakbang ni Wilhelmina ay may bigat ng awtoridad, isang anyo ng pagkatao na hindi kayang tapatan ng kahit anong filter sa social media. Nang mapansin ni Marisa ang papalapit na si Wilhelmina, bigla siyang naging aligaga. Oh my God, mga mare, nandito si Wilhelmina. Ang tunay na bida ng ating kwento, Ma'am Wilhelmina, isang mensahe naman para sa iyong mga supporters. Tumigil si Wilhelmina sa tapat ni Marisa. Tinitigan niya ang camera, pagkatapos ay ang mukha ng babaeng sumira sa kanyang reputasyon para lamang sa mga views at likes. Walang galit sa mga mata ni Wilhelmina, tanging isang malalim na pagkapagod at awa. Aling Marisa, ang mahinahong panimula ni Wilhelmina. Ang katotohanan ay hindi isang palabas na kailangang palakpakan. Ang bawat salitang binitawan mo noon ay nagdulot ng sugat na hindi mo kailanman kayang gamutin. Ngayong nakuha ko na ang hustisya, sana ay gamitin mo ang boses mo para sa tama, hindi para sa kung ano ang trending. Bahagyang natigilan si Marisa, ang kanyang dila na dati ay kasing talas ng labaha ay biglang naging urong. Ngunit dahil sa takot na mawala ang kanyang mga viewers, agad siyang bumalik sa kanyang pagiging vlogger. Siyempre naman, ma'am, mula ngayon ang channel na ito ay para na sa katotohanan, Justice for Wilhelmina, di ba mga mare? Tinalikuran na ni Wilhelmina si Marisa, ngunit bago siya makalayo, hinawakan ni Julian ang kanyang braso. Ipinakita ni Julian ang kanyang sariling tablet kung saan may isang bagong video na kumakalat, ang video ng pagpapalit ni Beatrice ng gamot na ngayon ay naging viral na sa buong bansa. This is the final nail in the coffin, Wilhelmina Tripat. Ang bulong ni Julian, ang kanyang boses, ay puno ng isang madilim na tagumpay. Hindi lang sila makukulong. Sila ang magiging pinakakinasusulong tao sa kasaysayan ng social media sa Pilipinas. Ang bawat tao na naniwala sa kanila noon ay sila ring dudura sa mga pangalan nila ngayon. Pinanood ni Wilhelmina sa screen ang video. Nakita niya ang bawat galaw ni Beatrice sa silid ni Doña Esperanza, ang malamig na paraan ng pagpapalit ng gamot, ang walang kaabog-abog na tingin sa matandang naghihingalo. Ang bawat segundong lumilipas sa video ay tila isang dagok sa kanyang puso. Nagawa na natin, Julian, sa hatat ko na, ang pabulong na sabi ni Wilhelmina. Pero bakit pakiramdam ko ay wala pa ring tunay na panalo rito? Tumingin si Julian sa kanya at sa isang bihirang pagkakataon, ang kanyang titig ay naging malambot. Dahil ang hustisya ay nagbibigay lang ng kapayapaan sa batas, Wilhelmina, pero ang kapayapaan sa puso, ikaw lang ang makakagawa niyon. Habang papalayo ang mobile ng pulis, sumigaw si Beatrice mula sa loob, isang hiyaw ng pagsusumamo at galit na narinig hanggang sa kabilang kanto. Ngunit sa bawat sigaw niya, mas lalong dumarami ang mga taong kumukuha ng video
at kumukutya sa kanya. Ang Marites culture na ginamit niya para sirain si Wilhelmina ay siya ring naging hukay na lalamon sa kanya ng buo. Sa gitna ng ingay ng media at ng tagumpay ng katarungan na patingin si Wilhelmina sa madilim na langit, ang ulan ay tumigil na at ang mga ulap ay dahan-dahang nahahawi para ipakita ang ilang bituin. Ngunit bago pa man siya tuluyang makahinga, nang maluwag isang mensahe ang pumasok sa kanyang cellphone mula sa isang hindi kilalang numero. Pagbukas niya, tumambad ang isang litrato ni Clara, ang pinsang nag-trader sa kanya na duguan at nakatali sa loob ng isang abandonadong bodega. Kasunod nito ay ang isang maikling banta. Hindi pa tapos ang bayaran, Wilhelmina. Ang yaman ay nakuha mo, pero ang buhay ng pamilya mo ay nasa kamay ko pa. Ang kaba sa dibdib ni Wilhelmina ay muling bumalik mas matindi at mas nakakasakal. Lumingon siya kay Julian, ngunit napansin niyang wala na ito sa kanyang tabi. Ang kanyang sasakyan ay wala na rin sa parking lot. Sino ang may gawa nito, si Julian ba na naghahangad ng kabuuang paghihiganti? O may iba pang kaaway na mas madilim na nagtatago sa anino ng kanyang tagumpay? Huwag kang lumapit, Wilhelmina. Baka hindi ko matansya ang dulo ng galit ko. Ang boses ni Julian ay nanggagaling sa pinakamadilim na sulok ng isang abandonadong bodega sa gilid ng pantalan, kung saan ang amoy ng luma at kinalawang na bakal ay humahalo sa alat ng dagat. Nakatayo siya sa gitna ng silid, ang kanyang anino ay tila isang higanting halimaw na sumasakop sa buong dingding. Sa harap niya, nakatali sa isang upuan at duguan ang mukha, ay si Clara, ang pinsang nagtraidor kay Wilhelmina. Habol ang hininga nang makarating si Wilhelmina sa lugar. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa sindak nang makita ang kalagayan ng kanyang pinsan. Julian, anong ginagawa mo? Akala ko ba ay tapos na tayo? Akala ko ba ay hustisya ang hinahanap natin? Lumingon si Julian at sa ilalim ng aandap-andap na bumbilya, nakita ni Wilhelmina ang isang mukhang hindi na niya kilala. Ang Julian na nakilala niya bilang isang matalinong abogado ay naglaho na. Ang narito ngayon ay ang batang lalaking itinapon sa ampunan. Ang batang punong-puno ng puot. Sa mundong kailanman ay hindi siya tinanggap. Hustisya, ang mapait na tawa ni Julian ay bumasag sa katahimikan, isang tawang walang katuwaan kundi puro pait. Ang hustisya ay para sa mga taong may pakialam pa sa batas, Wilhelmina. Pero para sa mga taong gaya ko, ang tanging mahalaga ay ang paniningil. Itong babaeng ito, ang pinsan mo, siya ang nagbenta sa iyo para sa isang condo, hindi ba? She is a traitor just like Beatrice. And traitors deserve to be purged. Julian, please bitawan mo siya, hindi mo kailangang dumanak ng dugo. Ang pagsusumamo ni Wilhelmina habang unti-unting lumalapit. Ngunit huminto siya nang makita ang isang baril na nakapatong sa mesa sa tabi ni Julian. Bakit mo siya inililigtas? Ang sigaw ni Julian, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Pinanood mo siyang nakawin ang huling pag-asa mo. Pinanood mo siyang makipagsabwatan sa babaeng pumatay sa biyenan mo. You are too kind, Wilhelmina. And kindness in this world is a death sentence. Kasabay nito sa loob ng temporary holding cell ng presinto, si Beatrice ay tila isang baliw na nakakapit sa mga rehas. Ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng kagandahan, tanging ang takot at desperasyon na lamang ang makikita. Sa harap niya ay nakatayo ang isang police investigator, hawak ang huling ebidensyang nag-uugnay sa kanya sa pagkidnap kay Clara. Hindi ako ang may gawa niyan, si Julian. Ang anak ko ang gumagawa niyan para gantihan ako. Ang sigaw ni Beatrice, ang kanyang boses ay paos at basag. Tulungan niyo ako. Papatayin niya kaming lahat. Hindi niyo kilala ang anak ko. He is a monster I created. Bumalik ang eksena sa bodega. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Clara mula kay Julian. Ang tunog ng pagtama ng palad sa balat ay umaling-awngaw sa buong silid, kasunod ng mahinang ungol ng sakit mula sa dalagang nakatali. Julian, itigil mo na ito. Ang sigaw ni Wilhelmina, ang kanyang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi ito ang gusto ni Mama Esperanza. Hindi ito ang dahilan kung bakit niya ako pinagkatiwalaan ng kumpanya. Kung papatayin mo siya, wala ka ng pagkakaiba kay Beatrice. Natigilan si Julian sa pagbanggit sa pangalan ni Beatrice. Ang kanyang kamay na nakakuyom ay dahan-dahang nanginig. Tumingin siya kay Wilhelmina at sa unang pagkakataon, nakita ng babae ang isang bata na tila humihingi ng tulong sa gitna ng isang nasusunog na bahay.
Wala na akong pagkakaiba sa kanya, Wilhelmina. Ang pabulong na sabi ni Julian, ang kanyang tinig ay naging malamig at puno ng pagtanggap. Dahil ang dugo niya ay nananalaytay sa mga ugat ko. I am a De Silva by tragedy and a monster by choice. Kinuha ni Julian ang baril sa mesa. Sa gitna ng dilim, ang kislap ng bakal ay tila isang hatol ng kamatayan. Itinutok niya ito sa ulo ni Clara habang ang huli ay pilit na umiiling at umiiyak sa likod ng busal sa kanyang bibig. Julian, no, ang sigaw ni Wilhelmina habang mabilis na tumatakbo patungo sa kanila. Isang malakas na putok ang bumasag sa katahimikan ng gabi, kasunod ng isang nakakabinging katahimikan. Ang ulan ay muling bumuhos, nang malakas sa labas, tila pilit na hinuhugasan ang bawat bakas ng karahasang nagaganap sa loob. Sino ang natamaan? Ang pinsang nagtraidor o ang babaeng handang isakripisyo ang sarili para sa isang taong hindi karapat-dapat? At sa gitna ng usok ng baril, may pag-asa pa bang matagpuan ang kapatawaran o ang lahat ay tuluyan ng lalamunin ng dilim ng paghihiganti? Ang nakakabinging tunog ng pagputok ng baril ay bumasag sa katahimikan ng bodega, ngunit ang bala ay hindi tumama sa laman. Sa halip, isang butas ang sumulpot sa kinalawang na bubong ng gusali kung saan ang liwanag ng kidlat ay panandali ang sumilip. Ang usok mula sa dulo ng baril ay dahan-dahang humalo sa malamig na hangin habang si Julian ay nanatiling nakatayo, nanginginig ang buong katawan at ang mga mata ay nakatingin sa kawalan. Julian, tama na, ang pabulong na sabi ni Wilhelmina habang marahang lumalapit. Inabot niya ang kamay ni Julian at dahan-dahang ibinaba ang baril mula sa pagkakatutok nito kay Clara. Sa mga sandaling iyon, ang galit sa mga mata ng abogado ay napalitan ng isang matinding paghikbi, ang hikbi ng isang taong matagal nang nagdadala ng mundong hindi niya kayang pasanin. Hindi nagtagal, ang paligid ay napuno ng asul at pulang liwanag mula sa mga sasakyan ng pulis. Ang tunog ng mga sirena ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng isang mahabang bangungot. Hinayaan ni Julian na pusasan siya ng mga awtoridad. Ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng puot, tanging ang isang malalim na kapayapaan na ngayon lamang niya naramdaman matapos bitawan ang kanyang paghihiganti. Samantala, sa loob ng kulungan ng presinto, ang kapalaran ni Alejandro de Silva ay tuluyan ng gumuho. Nakaupo siya sa isang malamig na sementong upuan, suot ang orange na damit ng isang bilanggo. Wala na ang kanyang mamahaling relo, wala na ang kanyang plansadong suit, at wala na rin ang kanyang dangal. Ang bawat anino sa loob ng selda ay tila nanunukso sa kanya, nagpapaalala sa bawat maling desisyong ginawa niya para lamang sa pansamantalang luho. Isang huling dagok ang dumating nang pumasok ang isang abogado para ibigay ang resulta ng isang pagsusuri. Mr. De Silva, ito ang resulta ng DNA test mula sa laboratorio ni Miss Beatrice. Ang sanggol na dinadala niya ay hindi sa iyo. Ang DNA match ay tumuturo sa mga naging kasosyo mo sa sugal. Ang papel na hawak ni Alejandro ay dahan-dahang nalaglag sa sahig. Ang huling bagay na pinanghawakan niya, ang pag-asang magkaroon ng sariling tagapagmana, ay isa rin palang malaking kasinungalingan. Napasandal siya sa pader, ang kanyang mga mata ay nanunuyo at ang kanyang dibdib ay kumikirot sa bawat hininga. Nawala ang kanyang kumpanya, nawala ang kanyang pamilya, at ngayon nalaman niyang ang babaeng pinagpalit niya kay Wilhelmina ay niloko rin siya ng 100 beses. Isang pamilyar na tunog ng mga sapatos ang narinig ni Alejandro mula sa labas ng rehas. Nang tumingin siya, nakita niya si Wilhelmina na nakatayo roon. Walang bakas ng pangungutya sa kanyang mukha, tanging ang isang malamig na distansya na mas masakit pa kaysa sa kahit anong sampal. Wilhelmina, please, ang pagsusumamo ni Alejandro habang gumagapang patungo sa mga rehas. Ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakapit sa malamig na bakal. Tulungan mo ako, alam kong mahal mo pa ako. Sabihin mo sa kanila na hindi ko alam ang ginawa ni Beatrice. Maibabalik pa natin ang dati. Please don't leave me here. Tumingin si Wilhelmina sa kanyang dating asawa. Ang lalaking minsan ay naging sentro ng kanyang mundo. Sa mga sandaling iyon, naalala niya ang bawat gabing iniyakan niya ito, ang bawat pasakit na tinitis niya sa loob ng 10 taon. Ngunit sa halip na galit, ang tanging naramdaman niya ay ang isang matinding paglaya. Ang dating Wilhelmina ay namatay na noong gabing pinalayas mo siya sa gitna ng ulan, Alejandro. Ang mahinahong sagot ni Wilhelmina. Ang babaeng nasa harap mo ngayon
ay wala ng utang na loob sa iyo at wala na ring pag-ibig na maibibigay. Ang bawat rehas na nakikita mo ay ikaw mismo ang gumawa sa pamamagitan ng iyong kasakiman. Magsisimula ako muli, Alejandro, pero sa pagkakataong ito wala ka na sa kwento ko. Ang huling sabi ni Wilhelmina bago siya tumalikod. Habang naglalakad siya palayo, narinig niya ang malakas na paghagulgol ni Alejandro. Mula sa loob ng selda, ang iyak ng isang lalaking ngayon ay tunay ng mag-isa sa mundong itinayo niya sa kasinungalingan. Ang bawat hakbang ni Wilhelmina patungo sa labas ng presinto ay tila isang paglipad ng isang phoenix mula sa mga abo. Sa labas, ang sikat ng umaga ay nagsisimula ng sumilip sa pagitan ng mga gusali. Ang hangin ay malinis at sariwa, tila pilit na hinuhugasan ang bawat pait ng nakaraan. Huminto si Wilhelmina sa harap ng kanyang sasakyan at tumingin sa malayo. Ang laban ay tapos na at sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, ang kanyang bukas ay hindi na hawak ng kahit sino kundi ng kanyang sarili lamang. Tatapads. Ang sikat ng araw sa umagang ito ay hindi na nakakasilaw, kundi parang isang mainit na yakap na nagmumula sa langit. Nakatayo si Wilhelmina sa balkonahe ng Mansyon de Silva, suot ang isang simpleng puting bestido na humahalik sa hangin. Ang mansyong ito na dati ay naging kulungan ng kanyang mga luha at saksi sa kanyang mga pasakit, ay binuksan na ang lahat ng bintana upang papasukin ang sariwang simoy ng umaga. Ang amoy ng mga sariwang bulaklak sa hardin ay humahalo sa halimuyak ng bagong timplang kape, isang amoy ng tahanan na matagal na niyang hinanap. Sa ibaba makikita ang mga manggagawa ng De Silva Group na masayang naghahanda para sa isang espesyal na okasyon. Hindi ito isang pagdiriwang ng luho, kundi ang formal na paglulunsad ng Doña Esperanza Legacy Foundation. Ang 60% ng kontrol sa kumpanya ay hindi napunta sa bulsa ni Wilhelmina, kundi opisyal nang inilipat sa isang trust fund na magbibigay ng libreng pabahay at edukasyon para sa mga pamilya ng kanilang mga empleyado. Ma'am Wilhelmina, handa na po ang lahat para sa ribbon cutting. Ang mahinahong boses ni Aling Ising, ang matandang katulong na ngayon ay siyang nangangasiwa sa loob ng mansyon bilang chief of staff. Ngumiti si Wilhelmina at marahang hinawakan ang kamay ng matanda. Salamat, Aling Ising. Kung wala kayo baka matagal na akong sumuko sa laban na ito. Bago bumaba, tinitigan muli ni Wilhelmina ang isang sulat na nasa kanyang lamesa. Galing ito kay Julian, na kasalukuyang nasa ilalim ng isang legal na proseso para sa kanyang mga nagawa, ngunit nakitaan ng malaking pagbabago sa kanyang disposisyon. Salamat sa pagpigil sa akin noong gabing iyon, Wilhelmina. Hindi ko akalaing ang kapatawaran ay mas matamis na panalo kaysa sa paghihiganti. Haharapin ko ang parusa ng batas ng may malinis na budhi dahil sa wakas, nahanap ko na ang batang lalaking matagal nang nawawala sa dilim. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Wilhelmina. Naisip din niya si Clara na ngayon ay nasa malayo nagsusumikap na muling itayo ang kanyang buhay sa pamamagitan ng simpleng pagtatrabaho sa probinsya. Hindi pa man lubos ang kapatawaran, hinayaan ni Wilhelmina na ang panahon ang siyang maghilom sa mga sugat na idinulot ng pagtatraidor nito. Habang naglalakad siya pababa sa malawak na hagdanan, naririnig niya ang masayang tawanan ng mga tao sa labas. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay hindi na mabigat. Ang bawat tinik sa kanyang puso ay dahan-dahan nang natutuyo at nalalaglag, pinalitan ng isang bagong pag-asa. Sa labas ng gate, wala na ang mga marites na nag-aabang ng iskandalo. Ang livestream ni Aling Marisa ay hindi na tungkol sa chismis, kundi tungkol sa inspirasyon ng muling pagbangon ng isang babaeng itinuring na basura, ngunit naging reyna ng katarungan. Ang boses ng publiko ay naging kaisa na sa kanyang mithiin, isang patunay na ang katotohanan, gaano man ito ibaon, ay laging hahanap ng paraan upang sumilay sa liwanag. Nakarating si Wilhelmina sa gitna ng entablado sa harap ng mga manggagawa. Tumingala siya sa langit at bumulong ng tahimik. Mama Esperanza, nagawa ko na po. Ang iyong pangarap ay buhay na sa puso ng bawat taong narito. Hinawakan niya ang gunting at dahan-dahang pinutol ang ribbon. Ang tunog ng paggupit ng tela ay tila isang hudyat ng tuluyang pagputol sa mga kadena ng kanyang nakaraan. Ang masigabong palakpakan ng mga tao ay umalingaw-ngaw sa buong bakuran, isang tunog na mas masarap pakinggan kaysa sa kahit anong musika sa mundo. Tapos na ang gabi ng tangisan.
tapos na ang unos ng paghihigante. Si Wilhelmina de Silva ay hindi na lamang isang asawa, hindi na lamang isang biktima, at hindi na lamang isang tagapagmana. Siya ay isang babaeng natutong magmahal muli sa kanyang sarili, natutong magpatawad ng hindi nalilimutan ng katarungan, at natutong bumuo ng isang bukas, na ang pundasyon ay hindi ginto, kundi ang tunay na kabutihan ng puso. Habang lumulubog ang araw sa dulo ng kalsada, iniwan ni Wilhelmina ang mga alaala ng pait sa loob ng mansyon at humarap sa isang bagong yugto ng kanyang buhay. Isang buhay na puno ng kapayapaan, pag-asa, at isang pag-ibig na kailanman ay hindi na muling mababali ng kahit anong bagyo. Lumipas ang 3 taon na tila isang iglap ng panaginip. Ang Mansyon de Silva na dati ay balot ng anino ng mga lihim at pait ay naging isang tahanan ng kalinga para sa mga batang inabandona at mga kababaihang biktima ng karahasan. Ang dating malamig na boardroom ay napalitan ng isang silid-aralan kung saan ang mga pangarap ay malayang itinatanim at inaalagaan. Sa ilalim ng malalabay na sanga ng puno ng nara sa puntod ni Doña Esperanza, nakatayo si Wilhelmina. Nakasuot siya ng isang asul na bestido, ang kanyang mukha ay may bakas ng kapanatagan na hindi mabibili ng kahit anong halaga ng ginto. Marahan niyang inilapag ang isang kumpol ng mga puting rosas sa ibabaw ng marmol habang ang hangin ay banayad na humahalik sa kanyang buhok. Mapayapa na po ang lahat, ang pabulong na sabi ni Wilhelmina. Ang pangalang iniwan niyo ay hindi na simbolo ng yaman kundi simbolo ng pag-asa. Hindi na niya kailangang tingnan ang mga balita para malaman ang kinahinatnan ng mga taong nanakit sa kanya. Alam niyang si Beatriz ay nagdurusa sa loob ng malamig na rehas, hindi dahil sa parusa ng batas, kundi dahil sa kawalan ng kahit isang taong nagmamalasakit sa kanya. Si Alejandro naman ay tuluyan ng nilamon ng kanyang sariling pagsisisi, isang buhay na walang direksyon at walang kahit anong natitirang dangal. Ang kanilang mga pangalan ay naging isang malungkot na bahagi ng nakaraan na hindi na muling babanggitin ni Wilhelmina sa kanyang kasalukuyan. Mula sa malayo, isang pamilyar na anino ang lumitaw sa gilid ng sementeryo. Nakatayo roon si Julian. Malaya na siya mula sa kanyang mga legal na obligasyon at nagsisimulang muli bilang isang paralegal na tumutulong sa mga mahihirap sa probinsya. Hindi sila madalas mag-usap, ngunit sa bawat palitan nila ng tingin, naroon ang isang pagkilala sa sakit na kapwa nila pinagdaanan at sa tagumpay na kapwa nila pinagsikapan. "Handa ka na bang umuwi, Wilhelmina?" ang tanong ni Julian nang makalapit ito. Ang kanyang boses ay wala na ang dating talim pinalitan ng isang pagpapakumbaba na tanging ang tunay na pagsisisi lamang ang makapagbibigay. Tumingin si Wilhelmina sa kanya at ngumiti ng tapat. "Matagal na akong nakauwi, Julian. Nakauwi na ako sa sarili ko." Naglakad sila palabas ng sementeryo, hindi bilang 2 taong nakatali sa paghihiganti, kundi bilang 2 kaluluwang natutong bumangon mula sa sarili nilang mga abo. Ang sikat ng hapon ay nagbibigay ng isang gintong liwanag sa kalsada, tila isang landas na nag-aanyaya para sa isang bagong simula. Ang kapatawaran para kay Wilhelmina ay hindi nangangahulugang kinalimutan niya ang lahat. Ito ay nangangahulugang pinili niyang bitawan ang laso ng puot upang magkaroon ng puwang ang pagmamahal. Natutunan niyang ang tunay na hustisya ay hindi lamang ang pagpapakulong sa masama, kundi ang pagpapatuloy sa kabutihang pilit na pinatahimik. Sa paglubog ng araw, ang Mansyon de Silva ay nagsimulang magliwanag hindi mula sa mga chandelier ng luho, kundi mula sa mga ngiti ng mga taong nabigyan ng bagong pagkakataon sa buhay. Ang bawat kwento ng pighati ay may hangganan at para kay Wilhelmina, ang hangganang iyon ang naging pintuan patungo sa isang buhay na tunay na makabuluhan. Kapatid.